Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po muli dito po sa Simply Talkies Vlog. Shout out po, delete. Hello po mga kababayan, mga katokis, mga kaibigan, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? At once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin dalawang bagay mga kababayan, dito po natuklasan na po kung sino po ang source ng fake news. Saan po nagmumula ang mga fake news, no? At ganun din po, meron pong pakiusap ang ating mahusay na Palace Press Officer at PCO USEC Attorney Claire Castro, no? At ganun din po, ito pong si Willie Rebillame ay mukhang may magaling na advisor. Ay, ganun pala yun mga kababayan, no? Kung sakali-sakaling manalo po si Willie Rebillame bilang senador, ito po ang kukunin niyang advisor niya na napakahusay din naman di umano. Okay, so simulan natin mga kababayan. Ito pong si Palace Press Officer at PCO USEC Attorney Claire Castro. Napakahusay po nito mga kababayan. Talagang sumasagot po ito sa mga patutsada ng mga Duterte at Duterte minions. Lalong-lalo na yung isa dyan na isang reporter, yung may Santos yata ang last name. No? So unahin natin yung pakiusap ni Attorney Claire dito po sa mga keyboard warriors. Remember, si Senator Tolentino merong na-unmask na isang PR firm na nagtatrabaho hinar ng China Embassy na binayaran nila ng almost 1 trillion pesos para po gawin ang kalokohan ng Chekwa sa bansa. Magkaroon sila ng troll farm o yung tinatawag na keyboard warrior. Okay, so hindi naman sabi ni Senator Tolentino mabiblame yung mga nagtatrabaho doon. Hindi naman nila alam kung ano yung pagagawa sa kanila. Pero keyboard warrior sila. Yung trabaho nila is to spread disinformation against our country. Okay? So sabi lang ni Yusek Castro, no, sa Pilipinas Today Quote Card, Malacanang sa keyboard warriors, wag ibenta ang bansa. Yun nga lang, mga kababayan. Tama naman po. Kung talagang may prinsipyo kayo, hindi nyo kayang maatim o masikmura yung ipagagawa sa inyong paninira laban sa ating bansa sa maliit na pera, o talagang wala tayong magagawa, talagang gamol na kayo o talagang hapit na talaga kayo, ayaw nyo mang gawin, pero talagang anong ipapakain mo sa sarili mo kung may pamilya ka, binabayaran ka naman. Pero mali pa rin mga kababayan. Maaati mo ba na siraan ang sarili mong bansa, ang gobyerno, para lang magwagi yung gustong umangkin sa ating kasarinlan, sa ating kalayaan, sa ating mga ari-arian, lalo na dyan sa ating karagatan sa West Philippine Sea at buong Pilipinas? Maaati mo ba na ang mga taong ito ay gumagawa ng kurumal-dumal na krimen, sexual harassment, sex trafficking, human trafficking, torture? Kung nakita nyo lang yung mga video paano po mang-torture itong mga Chinese mafia na ito, no, grabe po, wala po silang regard sa human lives, sa human rights ng mga tao. Grabe. Oh, ang sarap ng kape, mga kababayan. O, ito po yung nilalaman ng court card na ito. Huwag ibenta ang bansa sa pamamagitan ng pagiging keyboard warrior. At ang tanging maging trabaho o goal ay gumawa ng fake news para siraan at maging negatibo ang taong bayan sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Correct po. Kaya nga po sabi ko sa inyo, maaatim nyo ba? Kayo na babayaran ng kung sino man, lalong-lalo na itong China na magaling sa malinformation and disinformation campaign, at lalo na ngayon, they want to interfere
with our upcoming election. May nahuli ngang spy Biruin nyo, nakakuha na siya ng 5,000 mobile identities. Lumilibot-libot lang dyan sa Intramuros, dyan sa opisina ng COMELEC. Tapos itra-transmit. Tapos ang gusto pa ng China, sabi ni Senator Tolentino, is to influence the election. Nagtalaga sila ng mga Manchurian candidate nila ng mga senador. Na para pag nanalo, the senators will have the chance to revoke, to nullify the maritime law na sinubmit natin sa UN. Kasi sa maritime law na yon talagang pinaninindigan natin yung 2016 arbitral ruling at ganun din po yung talampas ng Pilipinas o yung tinatawag na Benham Rice. No? Yan po, nagtatrabaho po ang China even no pasubalian nila, pero ayan po ang natuklasan ng National Security Council. Kaya nga po hinahamon natin si Undersecretary Director General Jonathan Malaya at si Senator Tolentino, ilabas nyo na po yung pangalan ng mga senatorial candidate para malaman ng taong bayan na itong mga to, ang loyalty, ang allegiance ay nasa China. Remember, 75% ng mga Pilipino iboboto ang mga kandidatong pro-Pilipinas. Yung mga nagsasabing atin ang West Philippine Sea. Yung tahasan nilang masasabi na atin ang West Philippine Sea, hindi tulad ng mga kandidato ni Pusit. Ang sinabi ni Bongo, what is ours is ours. General yun Pwede ring sabihin ng China yun Diba? Ba't di mo sabihin ng tuwiran? Atin ang West Philippine Sea, diba? Bongo, Bato, sino pa ba yung mga iba dyan? Kaya ito po ang pakiusap ni Yusek Castro sa ating mga kababayan. Huwag nyo pong ibenta ang prinsipyo. Kung bagong parang binenta nyo na rin ang Pilipinas sa banyaga Bakit? Kasi pera nila ginagamit nyo sa paninira sa ating bansa, sa ating Pangulo, sa administrasyon nito. Para lang makamit nila yung gusto nila na maangkin ang yaman ng Pilipinas? Asan ang konsensya ninyo? Asan ang pagiging Pilipino ninyo? Asan ang pagmamahal ninyo sa bansa at sa kapwa ninyo Pilipino? Wala, itatapon nyo na lang sa ngalan ng pera kasi gutom kayo. Di po ba? Pwede nang magtrabaho ng matino, matiwasay ng wala kang tinatapakan o sinasaklawan, lalong-lalo na ang bansa at ang kapwa mo Pilipino. Huwag kang magpagamit sa mga checkwad na tulad ng mga ilang mga senatorial candidate dyan. Okay, so yan lang po ang pakiusap sa mga keyboard warriors. Maging keyboard warriors kayo, idepensa nyo ang ating bansa. Idepensa nyo ang pamahalaan natin sa mga tokmol na Duterte at Duterte minions. Okay, punta naman tayo dito ulit kay Attorney Claire pa mga kababayan na sinasabi niya na ito pala, ang taong ito ay source ng fake news. Ay oo. Hindi lang fake news, disinformation at malicious malinformation mga kababayan. At higit sa lahat, may sinasabihan po ito na talagang pathological liar at dysfunctional family may pagkakrungkrong. Sige, panoorin nyo yung video ni Christian Isguera sa interview niya kay Attorney Lorna Kapunan. Antindi po nun ng sinabi ni Attorney Lorna Kapunan. Dito po, ang source ng fake news ay walang iba kundi ang tukmol ninyong Vice Presidente. Yan din ulit sa Pilipinas Today Quote Card. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Kasi po, sinabi po nitong tukmol ninyong Vice Presidente sa isang ambush interview na si F.L. Lisa daw po ay sangkot doon sa pagkakamatay ng isang Pilipino dyan sa Los Angeles County na na-OD daw di umano sa pinagbabawal na gamot. Meron pa daw mga white substance. Kung panonoorin nyo yung live stream ni Miss Carclea, yung Carclea, C-A-R-C-L-E-A na YouTube channel, doon po diniscuss niya not naman in depth but in detail yung sinasabi nilang kaso nung na-OD daw di umano na kababayan natin dyan sa LA County. Paano nalaman nitong si Sara Pusit, itong tukmol ninyong Vice Presidente, na ang cause of death ng tao ay OD? Doon sa pinakitang report, wala pa nga open investigation pa. Wala pang talagang final na autopsy report. Paano nyo nalaman? Diba? Nasaan yung sinasabi nyong police report
na nandoon si FL Lisa? Wala po. Wala silang mapakitang report. Di sana sinabi ni Sara Pusit, o meron po kaming report, ipakita ko, o ito, o. O gumawa ka ng statement mo, categorically, tulad nung ginagawa mong may syukran, pakita mo yung report. Wala po eh. Diba? Saan niya nakuha yan? O dito sa mga sinungaling, mga fake news maker na mga vlogger nila. Ha? Gawa. Yung po kung gusto nyo talagang malaman in details, yung itong sinasabi nilang sangkot daw di umano ang FL Lisa dyan sa kaso na yan, sa pagkamatay na yan, puntahan nyo po yung vlog ni Car Clea. Nandun po yun. Ha? O, at pinabulaanan na po yan. Na-report na po yan na wala doon si FL Lisa. Yun lang mga siraulo. Yung mga magaling gumawa ng naratiba na puro kwentong kutsero lang. Kaya nga sabihin natin, kwento mo, sa lelang mong panot, tokmol na Vice Presidenteng Sara Duterte Carpio. Kaya ang sabi ni Attorney Claire, fake news. Ikaw pala ang source ng fake news. Wow! Ang galing! Ang Vice Presidente ng Pilipinas ay source ng fake news. Tokmol talaga. Tokmol. O alam nyo ba yung ibig sabihin ng tokmol? O islang word po yan, kanto word po yan ng tanga at bobo. Kung baga, you are a moron. O yun, o di ba? Fake news ang Vice Presidente ng bansang Pilipinas. Source of fake news, disinformation, malinformation, and a liar and a krong-krong. Tahasan niya pong sinabi sa publiko, sa stage, na sisiraan niya ang Pangulong Marcos. Sinabi pa sa kapatid ng Pangulong Marcos yan. At the same time, may video po dyan na nagsosurface na paano siya maging baliw. Sabi niya, ni-imagine ko, tatanggalin ko ang ulo niya. O, di ba? Baliw talaga. At sinabi niya, wala akong pakialam, basta sisiraan ko sila. O, ayan. Tapos kayo maniniwala kayo sa tukmol na ito, mga kababayan. Mai-impeach na ito, mga kababayan. Oo, pero tuwang-tuwa siya kasi may nagpasa ng impeachment case sa Pangulo. Feeling niya, uupo na siya. Siya po ang sinasabi niya sa sarili niya, sa imong ambisyon, wag kang tambaloslos. O diba, tukmol na Vice Presidente, sayo yun. Back at you. O now, punta naman tayo dito kay Mr. Bigyan ng jacket yan. Kay Wawawin. Oo, itong si Wawawin, mata pobre pala ito, mga kababayan. Oo, sobra. Lumabas po ang tunay na ugali ni Willie Rebillame. Pang-camera lang siya, pero at the back of the camera, sino kayo, mga gago? Oo, tignan nyo inasal niya sa kanyang motorcade. Nakasimangot, galit na galit, nang babato na lang ng jacket. O pa-emote-emote pa siya doon. O now, meron po siyang sinabi. Meron po siyang i-hire na advisor, no? Pag siya po ay naging senador na. Ayan po, Mga kababayan, ito po ang magiging advisor ko if ever na ako ay pagpalain. Galing, sobrang idol, marami akong matututunan. You're a brilliant senator. Ang pinakagusto ko sa iyo, you are an honest senator, an honest person. Sinasabi mo yung totoo. Tutulungan mo ako para makagawa ako ng batas na makakatulong sa mga mahihirap. Tinanong mo rin ba siya, Willie Rebillame, itong si Boy 10K? Naibigay mo na ba yung 10K? Bakit mo pinramis yung 10K sa bawat pamilya nung 2022? Nasabi niya may pera daw ang gobyerno. Oo, honest ba siya talaga? Honest ba talaga na magagawa niya, magagampanan niya yung campaign promise niya nung 2022? Kasi sabi mo, honest siya, Marami kang matututunan kay Peter Alang Cayetano. Ano yun? Yung mangbudol. Oo, di ba hanggang ngayon, nasaan yung 10K ng bawat ordinaryong Pilipino, mga pamilyang Pilipino? Nasaan na, Willie? Dapat sinabi mo dito, ako na po ang sasagot ng bawat 10K ng pamilyang Pilipino, yung mga deserving po, yung qualified. Ay baka naman may maniwala ulit sa'yo ng pambubudol. Tutulungan daw siyang makagawa ng mga batas para sa mahihirap. Ganun po ba? O ano ba mga batas nang naisulat ni Peter Alang Cayetano so far ngayon Itong pagbabalik niya bilang mambabatas. Ano na po mga kababayan? Sobrang galing daw, maraming matututunan si Willie. O ayan,
an honest person. Sabi mo pa, Christian yan. Oo. Christian yan, pero kung sumagot, pabalang. Kung mang-alipustas, wagas. Diba? Sabi niya sa mga taong bumabati ko sa kanya noong hinahanapan na siya ng 10K. Anong sabi niya? Makipagtulungan na lang po kayo. Hindi naman yun ang sinabi niya, Willie. Ang sinabi niya yung bawat pamilya ay may karapatang kumuha ng 10,000 pesos. May pondo po ang gobyerno dyan. Pero hindi niya sinabi na kailangan ko pang gawa ng batas, kailangan ko pang ipaglaban yan sa plenaryo para maging batas. At hahanap po ako ng pondo. Hindi po Tuwirin niyang sinabi. O ngayon, sabi niya makipagtulungan tapos ikaw gagawin mong idol. Wow naman. O idol niya rin itong anti-Marcos na si Peter Allen Cayetano. O di ba mga Marcos supporters and loyalists? O Duterte yan. Mga dilawan at kakampings, boboto nyo ba si Willie Rebillame? Marcos loyalists and supporters, iboboto nyo ba si Willie Rebillame? Na isa ring mata pobre, na isang Duterte minions? Yung ina-idol niya, hindi magampanan yung campaign promise, honest daw. Di sabihin na lang ni Alan Peter Cayetano, kung totoong honest siya, niloko ko lang kayo, binudol ko lang kayo, campaign po yun Parang yung sinabi ni Duterte, campaign promise lang yung kayo naman, mga mahihirap kayong Pilipino di ba? Ganun po Aminin na kasi kung totoong honest si Alan Peter Cayetano, totoo, aminin mo na hindi mo kayang ibigay yung campaign promise mong 10K, di ba, Willie Rebillame? Baka naman saluhin mo na lang, di ba? Mapagbigay ka naman. Sana hindi ka muna nagsenador. Sana nagbarangay council ka muna. Di po ba? O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.